kapagka mag-ha-hire po tayo ng tao, no, sa negosyo, ako usually, marami kasi sa atin na pag nag-hire tayo ng empleyado bilang may-ari, tinitingnan natin kagad yung mga credentials. Totoo, di ba? Okay. So yan talaga usually, di ba? Yan yung traditional na ginagawa natin. Tapos tell me something about yourself, ano yung mga experiences mo before, bakit ka naalis sa trabaho, bakit nawalan ka ng trabaho. Usually those are the questions na binabato natin sa mga applicant natin. If I may share lang po, no, yung kung paano kami nag-hire ng tao, hindi po ako masyadong tumitingin sa resume. Okay? Ang tinitignan ko po usually talaga is yung itong mga tanong na to, no? Ilang taong ka dun sa naging trabaho mo before, no? So kapag kayan usually ang inaabot lang 6 months, 1 year, hanggang 2 years. So magduda ka na. Bakit hindi siya nakakatagal sa trabaho? Ibig sabihin, may problema yan sa ugali. Okay? So yun po yun. Pero syempre case to case basis, no? Kasi marami na mga bata. So wala pa talagang experience yun. So kung yun yung first job niya, nakadalawang taon siya dun. So tignan mo pa rin yung kumbaga mag-base ka pa rin sa attitude, no? Kasi kapag mag-hire ka ng empleyado, yung gusto mong pagkatiwalaan, talagang ugali muna yung titignan mo. Kasi yung skill set, natututunan po yan eh. Marami na ngayon reference kung ano man yung gusto mong ipagawa doon sa tao mo. Pwede na nilang aralin yan online. So ako tumitingin ako sa behavior, sa ugali. Attitude based ako lagi. Hindi ako nagbe-base sa kung ito ay nakagraduate sa ganitong paaralan, ito ay maraming mataas ang grade niya sa school, ito ay ang tawag dito, dating executive ng ganito o dating mataas ang posisyon sa ganito, managerial position. Hindi yun ang priority ko. Okay, ang priority ko kapag nag-hire ako ng tao is yung ugali. Okay. Ganito po yan, bibigyan ko ho kayo ng mga tip, no? So magtatanong ko ho kayo dun sa empleyado ninyo ng mga senaryo sa negosyo ninyo. Okay? So for example, halimbawa, may kliyente. Yung kliyente ngayon na pumasok sa restaurant natin, ang dami niyang reklamo. Dami niyang reklamo na bumili siya ng pagkain, hindi masarap yung pagkain na sinerve ninyo, hindi masarap yung tagal ng services, ang tagal ng ganito, ang tagal ng ganyan. So, itanong mo sa kanya ano yung sasabihin niya. Paano niya i-handle yung mga situation na ganun. So, doon malalaman mo kung paano sila makitungo sa mga tao. Ganun kayo mag-hire ng tao. Situational. Hindi yung nakita mo lang overwhelmed ka doon sa resume ng tao tapos i-hire mo na kagad. Minsan kung sino pa yung hindi masyadong magaling sa eskwelahan, sila pa yung magaling sa trabaho. Sila pa yung mga loyal na tao. Sila pa yung pwede mong mapagkatiwalaan. Okay? So ganun po yung kailangan nating gawin, no? Sa mga may-ari, delegation po napaka-importante niyan. Dapat you buy time. Ito ho lagi ko sinasabi, no, sa mga business partner ko rin. Whenever nagagawa po tayo ng business, we buy time, di ba? Wag ho kayong magtitipid, no? Wag ho kayong magtitipid sa manpower, no? So kung may qualified naman, okay naman ang ugali, di ba? Or project-based man yan, you buy time of other people kasi mas magiging efficient ka. Kasi minsan, sa sobrang, especially pagdating po sa marketing, hire kayo ng professional sa marketing, no? Hindi lahat kasi ng tao visual no? Na tao, no? So, hire po kayo talaga. Isa sa mga pinaka-process po na masasuggest ko na kailangan meron kayo sa negosyo nyo is yung social media manager at saka yung mga graphic designer or video editor. Kailangan po meron kayo niyan sa negosyo niyo kung gusto nyo pong mapalaki yan, no?